What's up mga kupal? So ngayon nandito tayo sa park and magkakonting podcast tayo. Tatanungin natin ang aking asawa ng random question. Kasi since 'di ba yung pagdating natin dito sa Canada, galing tayong London, Ontario. Anong mas magandang place para sa'yo? Alam mo, ang lagi kong na aalala sa London, kapag ka nagko-commute ka sa bus, tapos aalis ka na, lahat sila magsasabi ng thank you sa bus driver. Pero dito sa Ottawa, wala pa akong narinig na nag-thank you sa bus driver. Yung ugali na yon sa London, nadala ko dito sa Ottawa. So, kahit na umalis ako sa bus, nagti-thank you pa rin ako. Yung parang, thank you, ganyan. Parang, dito sa Ottawa nakakagulat na hindi pala lahat ng tao nagte-thank you sa bus driver. Sa London, normal yun eh. Correct. Tama. Kasi na-experience ko rin yun kasi dati sa London, nagko-commute ako yung wala pa kaming kotse, lalo na pupuntang sa work. Place dito sa Canada na gustong mong mag-for good? Or province? Alberta. Alberta. Bakit? Kasi maganda nature doon eh. Gusto ko yung tahimik. Tapos mababa daw tax doon, madali daw makaipon. Tapos, ang ganda ng mata namin. Mahilig ako sa mga ganyan, mga park lang. Nurture. 2023, dumating tayo dito sa Canada, December. So, mag-2024 na. So, more on 2 years something na rin tayo na asawa. Na? So, ano yung mga experience mo or masishare mo na sa mga gustong pumunta dito? Mag-research ng madami. As in, research talaga. Kasi ang dami ng changes ng Canada. Hindi katulad noon na madali lang, madala mo kagad asawa mo. Ngayon, ang dami ng changes. Hindi na nga ako updated eh. Sa sobrang daming changes. Ngayon lang ulit. Nagbabasa-basa ako ng mga changes, kanyan. Pero, ayun, hindi na madali. Ang dami ng changes. And siguro sa mga gustong pumunta dito, mas maganda talaga kung pupunta kayo dito may partner kayong kasama or may kaibigan. Kasi kung mag-isa lang talaga kayo, like kahit maganda yung place, ma-homesick. Ma-homesick talaga kayo. Like malulungkot talaga kayo. Kahit gano'ng kaganda yung place, lalo na kung mag-isa lang kayo tapos wala kayong kasama. Ganun. Di ba dati ako yung may gustong mag-Canada? Ngayon guys, yung asawa ko na yung ayaw umalis sa Canada. Bakit ayaw mo nang umalis sa Canada? Anong nagustuhan mo sa Canada? Actually, gusto ko naman sa Pinas kasi iba talaga yung Pinas eh, iba't iba talaga yung yung lugar, iba yung culture. Alam mo yan, iba? Pero kung lalo na sa mga nangyayari sa Pinas at saka yung parang minsan naisip ko kung dito sa Canada mag-work ka lang ng maayos, mabibili mo na yung gusto mo. Yung magkakaroon ka na, basta may trabaho ka. Unlike sa Pinas, kahit magtrabaho ka, sabihin natin 1 month may trabaho ka, yung mga gusto mong kainan or gusto mong bilhin, mahirapan ka pa. Mahirapan ka pang kunin. Like, sobrang magtitipid ka pa. Alam mo yung ganun? Alam mo sa Pinas, hindi ako sa pagano, pero dentista na ako noon, no? Ang sinesweldo ko 500 to 1,000 per day. Yung 500 to 1,000 na yun, pangkain mo lang ng lunch or dinner kapag kakakain ka sa labas, no? Kumpara dito na kahit kumain ka sa labas, 1 oras mo lang na trabaho. Pero yung difference. Pero again, dollar din naman yung gastos. Dollar yung sinesweldo, pero dollar din yung gastos. Pero, yung percentage ba? Yung, parang for example, sahod reveal. Char. Hindi, like for example, yung mga yung mga sinasabi nila, nandito ka nga sa Canada, malaki rin yung bayarin, malalaki yung expenses. Totoo yun, pero syempre, mabibili mo rin naman yung mga gusto mo, makakain ka sa labas. Unlike sa Pinas, lalo na kung minimum wage ka, mahirapan ka pang kumain sa Jollibee. Susme, mahirapan ka talaga. Yung isang bagay na sana ginawa ko nung first time nating dumating dito, sana hindi ako natakot na mag-apply. Kasi nung
time ko, parang sobrang nangangailangan ka na ng job agad. So kahit sino na lang yung unang kumuha sa'yo, yun na yun. Hindi ka na nag-explore. Sana hindi ako natakot na mag-apply sa high-paying jobs. Kasi may mga tao na nakakakuha ng high-paying jobs eh. Basta mag-apply lang na mag-apply. Ako kasi natatakot ako sa rejections eh. That's it for today, guys. Bye. Bye.